Imperial Topaz, ano? Buti na lang may floral pa. Unit, yes. Sila ang nakaisip nito kasi nga, siguro talagang very summery din. And of course, it's May. Diba? So, parang it's season. Oo, na-miss ko flower season. Yung every month may GA. Yes. Oh, welcome back again. Diba? Welcome back. Sana laging ganito actually yung GA natin. Napupuno natin yung namong problema si Ma'am Lucette for extra tables and chairs. Nag-aabot pa siya ng ano. Yes. Okay. Mahaba-haba pa yung pagsasamahan natin. 17 pa lang. Di ba? Kaya pang golden, ma'am, di ba? Golden, Kerry? Kaya. Plus 30, 50 pa. Yes. So, to set our energy, our mood for the celebration, of course, pwede bang mag-game muna tayo? Ha? Gina, ba kayo for game? May energy ba for a brief game man lang? Pampagising ng Pampagising. Oo. Ano naman eh? Sasayaw lang naman dito ng pantropiko. And the joke. Sakulan ko daw muna sila. Thank you, Sharon. Thank you, Dan, for setting the tone. We got to move. Maraming salamat for making time to be here this moment. I know that you must have given up something just to be here. Diba? Nag-backward step tayo siguro ng dalawa just to be here. In exchange of something you gave up. But I assure you, the joy, the fun, the memories we will be sharing together will be enabling us to step forward a few more steps. All right, I'm just so excited. We are so blessed and so privileged to catch this lady. Siguro wala pa kaming one quarter magkaibigan. I marveled seeing her, mingling with fellow true lifers in one event of True in, hotel na yun? In Sofitel, yeah. I saw her there. On the professional level, she used to be a senior quality environmental officer. Familiar kayo sa ganung posisyon. She qualified for Rookie High Flyers in 2020, and the same year, she got coded. She already qualified for our Rookie High Flyers. Okay? Then, she became MDRT qualifier for the past 3 years. Out of her 4 years in Pro, she qualified for 3 years. Amazing, right? Highlight. She got promoted as UM last month, April. So 1 full month siya unit manager. I'm so happy, privileged, and joyous to introduce my new friend. Beautiful, in and out, none other than Ochi. Hey, take it away, Ochi. Mahihain ko eh. Thank you, Mami. Thank you po. Ayan. So, ito kwento ko lang sa inyo very, very light. No? Sabi ni Mami Lucette, magkwento lang naman daw ako. Tama, Mami. So, I don't know kung tatagal kayo sa kwento ko. And yung tatagal din yung boses ko. Kasi we were actually, we came from Okada, overnight stay ni Blue. So, kasama ka, Mami. Tingnan mo nga naman. Tsaka ng South, no? MM South. So, all the way from Okada, dito na ako nagpaampot kay Mami para konting biyahe na lang. Tapos mamaya na kami uwi ng Bataan. So, ayan. Ready na siya. Salingkit. Familiar kayo? Familiar ba kayo sa definition ng salingkit? Sino magbabasa? Kailangan ko ng may pa-reader. Yung... Ay, talaga ba? Ang bilis naman. Thank you so much for award. Ayan. So, salingkit ay isang katawagan sa isang bisitang manlalaro sa anumang uri ng laro. Isa itong manlalarong bata na hindi pa totoong kasali sa laro sapagkat dahil sa kanyang murang pag-iisip at pisikal na gulang, hindi pa makasunod sa mga patakaran at batas ng laro. Kunyari lamang na totoong kasali o tunay na manlalaro ang panauhing bata. Salamat po.
yung nakakapagpaaral ng nakakabatang kapatid. So, yon. So, I became a teacher to my younger, or yung bunso naming lalaki, from high school hanggang college. So, talagang, di ba, yung mga parents ng mga panahon na yun, parang pagka nakatapos ka na ng pag-aaral, ikaw na yung next in line na responsibility. Pero, hindi naman siya sa akin in a way na naiisip ko na responsibility. Masarap din para kasi sa pakiramdam nung nakatapos na yung pag-aaral ng kapatid ko, kahit sabihin natin, hindi ko masyado na-enjoy yung pagiging dalaga kasi I've been working after college, is yung feeling na yung mga magulang mo proud sa'yo, di ba? Probinsyana, all the way from Bataan. Ito yung gusto ko rin na ginagawa, no? Yung I tend to meet different people, different locations na yan. Even, meron po akong existing mga agents here in Cavite tsaka sa Laguna. No, meron na rin po silang kinikreate na maliliit nilang team, pero majority of our teammates are from Bataan tsaka Zambales. What am I doing before I join the industry? Kasi ang layo. From quality or environmental officer, DENR, basura, puno, chemicals, yan yung mga kamiting ko parati. Tapos bigla naging tao-tao na. Usual kong ginagawa sa work. But even before that, kasi 20 years ako din sa company na yun. Parang, kasi nga, I have the obligation with my younger brother. So, nalibang ako, lahat ng mga pinapagawa rin sa akin. Siguro nga, hindi nga ako, parang na-realize ko sinasabi na never nag-uunti. Siguro nasanay ka kasi na yun yung nature mo, na gawa ka lang ng gawa kasi may obligasyon ka. So, hindi ko rin napansin na 20 years na wala ako sa company. And true enough, thankful naman ako, siguro naman, may konti na akong bahagi sa dingding ng company na yun. ISO, familiar kayo sa ISO? Yung mga international standards, no? QMS, EMS, 17025. Kasi nga, parang sa sobrang tagal na company, kapag may nagre-resign, ibibigay sa akin yung trabaho. Hanggang when I left the company for ProLife, really, I trained different manpower, 5. Binigay ko sa kanila yung 5 kong trabaho. Kasi wala sa kanilang ma-hire, natatanggapin yung 5 trabaho. So, I really have to quit because nakita ko si ProLife as this one, as a retirement job for me. And right there and then, so lang yung BYD kong inatinan. So, that was May 2020. Sabi ko, Jen, mag-resign na ako. Nagulat siya kasi alam niya ng 20 years na ako mahigit sa trabaho. Ba't ako mag-resign? Ate, mag-resign ka? Bakit? Sasama ako sa'yo. So, I joined ProLife as a selling kit. Yes, as a selling kit. Kasi tempo license ako, guys. So, yung tempo license ng 2020, was July. Naka-hold ako. Walang exams and all that. Kaya selling kit, kasi hindi ako pwedeng mag-zoom nang hindi siya kasama. Kasi pandemic when I joined. Yes. So, AUM ko pa lang noon, si Jen, naghingi talaga ako ng schedule niya. Sabi ko, paano ko makakapag-meeting ng Zoom kung hindi ka kasama? So, lahat ng transaction, lahat ng meetings, ka-Zoom ko siya. Tsaka yung ini-invite ng client. So, pinakabog ko na dibdib niya na hindi ko napansin. Kasi sabi niya, sige, papakausap kita sa unit manager namin, which is yung branch manager namin ngayon. So, yun. Tempo license, tapos November 16, deactivated yung license. Tapos na naman, nag-resign ako ng full-time job ko. So, August, September, wala ako nagtrabaho. And with that production, kasi sabi ko, Jen, gusto ko yung nawala akong sahod sa company ko, at least mabalik, at saka yung HMO. So ate, ang kailangan mo, maging national achiever. Ano pa ako yun? Kailangan may production ka ng 750 sa 3 buwan. Paano ko gagawin yun? Mag-meeting tayo, sabi niya, mag-invite ka ng Zoom. And clearance pa lang ako, di ba? Nag-file na ako ng May. So ang last day ko was June 18. So, June 18 yung June
June 17 rather, na-quote ako July 17, na-quote ako ng July 2020. So ilang araw lang, so nag-file ako ng June. Sabi ko, sige, every night after ng work ko, mag-joint field work tayo, makikizone tayo. Nahihiya pa ako na sa kanya magpa-schedule ng joint field work. Kasi nga, 8 p.m. onwards, may mini-meeting ako. Isa-isang oras yan, kailangan daw 4 ang meeting ko eh. So, 4 na meeting from 8 p.m. to 11 p.m. sometimes. Nag-meeting kami. Minsan tulog na nga siya, Zoom na lang yung nakaon. Pero ako, nakikipagpentuhan pa ako sa mga ka-meeting ko. So, 4 meetings daw every night ang gawin namin para maka-close ako ng cases hanggang 750 for the next 3 months. Para kahit pa paano, may HMO daw ako ulit the following year. Para kahit pa paano, kahit man lang daw kalahat salary ko, maibigay ni Pro. So, walang entry-level rate, pero sky's the limit naman yung income. O sige, go, meeting, and all that. So, ang naging strategy of old school, kalendaryo, schedule, sulat-sulat, gano'n. Tapos, I accepted na ito talaga yung commitment ko na kahit nga na wala yung tempo license, ito na, wala na kurungan to. Dahil nag-resign na nga ako doon sa aking previous company, di ba? Then, empty your cup. So, yun. Parang sponge, di ba? So, if we squeeze down yung sponge, mas maraming opportunity na ma-absorb mo yung kailangan mong matutunan in this kind of career. So, that's what I did. Then, AJ, salamat. So, ito yung naging rookie results. So, on my first valid full year, which is 2021, I had my first MDRT. No, first 2021 yan. Oo. Thank you. So, kasi sabi nila, MDRT daw is the standard of a financial consultant. O, di ba? ISO ako, compliance, lahat. Standard pala yun. Ito gawin natin. Oh, ganon. So, paano ko siya trabaho? And doon ko na-realize na itong talagang trabaho na to is a lifetime professional career. Kasi lahat pinangakuan mo ng aalagaan mo yung policies nila. Lahat pinangakuan mo na seservisyohan mo kung ano man yung benefits or claims nila in the future. So, pwede talaga siyang gawin. And, ayun, next na natin. So, comply with standards. Nung inatinan ko yan sa Shangri-La, na first MDRT ball, doon ko na feel, ganito pala pagka mag-celebrate si Pro ng mga recognitions, especially for MDRTs. Tapos, yung umattend kami ng Sydney Conference with the district, no? So, yung mga district managers, yung mga iba kasama namin sa district namin, doon ko na-realize, parang nasa abroad, ano ka lang. Pag MDRT ka, plain and simple. Attendee ka lang. Pero ang mga nire-recognize doon is COT, TOT, na napakasulit ni ProLife dahil dito, well-celebrated tayo as an MDRT. So sabi ko, sige, iyaay natin yan COT, TOT. So nagiging ka ng mas maraming assignment, diba? Pagka ganun.